All right, good morning, and we're here the Generation Podcast Center, and we have our second guest. We call it MX Messiah Podcast by Coach Sam Tamayo. Our first episode, we had the number one racer in the Philippines, King of Philippine Motocross, and today we have the Vice. The vice champion of Philippine motocross. He's called the Diesel. And what can I say about him? Sobrang lakas ni Bornok in his prime. The last, 5-6 years? But ito lang yung when he's on a roll, winning streak. Si Ralph Ramento lang ang nag-broken ng streak na yun. In a 20-minute full moto. So this guy is one of the best. And the next champ. So, welcome, Ralph Ramento. Welcome po. Thank you na naging guest ako dito sa podcast. Anyway, si Ralph from Marikina lang. So, kumusta yung biyahe from Marikina? Sa ngayon, okay naman siya. Okay naman yung traffic. Kasi walang pasok eh. Oo nga. Kasi suspended. So, medyo maluwag yung traffic today compared pag ibang araw. Totoo. So, Ralph, thank you so much kasi palipad ka na bukas sa Thailand. Nakaimpake ka na ba? Okay. Kahapon pa. Okay, so first and foremost, ano yung bagay na hindi mo po pwedeng hindi maiwanan pagka may karera ka sa out of town, ngayon, out of the country? Usually, siyempre, yung mga basic na ginagamit, like helmet, gears, knee brace, boots. Kasi, actually, yung gears medyo okay pa nga maiwan kasi minsan may mga stores naman doon na pwede mo rin mabilan. Pero yung pinaka-common kasi, medyo mahirap is yung makahanap ka ng size ng helmet, size ng knee brace, then size ng boots. Kasi, sa mga yun, kailangan mo talaga ng perfect fit eh. Para din sa safety para sa safety ko. Correct. Kasi pagka kunwari, may malaking boots, hindi rin pwede kasi mahirap sa shifting or sa braking. Then pag yung helmet naman malaki or maliit, ang hirap. Kakalog-kalog. So, yun talaga yung mga pinaka-essentials na dinadala ko. Okay. Alright, thank you Ralph talaga, and we're gonna pray for your trip. Tapos kasama mo si Bornok, right? Yes, nga. Si Bornok. Tsaka yung mga bata. And actually, bata, speaking of, our very own Baby Rat, kasama ba? Kuya. Kasama. So, shoutout sa kanila, tsaka si Elced. Elced Manigo. Koji-san team. So, Ralph, motocross. Ito yung pinakamalaking bagay na tanong eh. Kasi you are on that highest level of the sport. And speaking of experience, I have so much respect for you guys. Kasi alam ko kung gaano kahirap yung investment, yung training na ginawa ninyo ng pamilya mo. How did you start with motocross? Sinong influence mo dito? Nag-start ako way back 2003. Na-influence ako ni Papa. Sa kanya talaga nag-start lahat eh. Kasi nung bata kami, nakikita ko siya sa bahay na magte-trail. Uso pa kasi na mag-trail eh. Yung galing mismo sa bahay, magmumotor lang siya papunta sa bundok. So parang nainganyo rin ako na parang exciting siya eh. Na parang gusto ko rin mag-try magmotor. Then meron siyang mga kaibigan na nakakasama niya sa trail. May nabili siya ng PW50. Oo. So, nakita ko yun Yung nag-i-empake ka na. Nasa akin pa. Keep mo yun. Yun talaga parang tinetreasure ko siya. Sentimental value yun. Since 2003 pa kasi nasa amin. Tapos yun, nung 2003 nakapag-try ako. Meron pa nung racetrack sa may riverbanks. Oh, yeah. Yung wala Meron pa pa ba? nun. Before. Yeah. Oh, yeah.
inabutan ko pa yung racetrack nun sa may Riverbanks. Wala pa na yung SM Marikina nun eh. Mhm. So yung part na yun, dun ata yun. Mhm. Then, Panahon namin yun, doon kami kumakarera. I think, nung September ata in 2003, pinag-try ako ni Papa sumali sa Invitational. Sa Bulacan. Karera na. Karera agad. Pero, Pero, ilang taong ka niyan? 4 or 5? 7. 7. Pero nakapag-practice ako before, the day before. Kasi para matry ko yung feel sa tracks, ganyan. Yung, kumbaga yung matry ko yung totoong tracks. Kasi iba naman yung parang itatry mo siya ng testing lang eh. Yung ikot-ikot ka lang. Siyempre, nung as a kid, di ba? Matatakot ka may intimidate ka sa mga jumps eh. Kasi malalaki. Then, hindi mo pa naman kailangang liparin. Pero, siyempre, akitin mo yun as bata. Tapos, ganun lang kalaki yung motor mo. Then, yun, nung natry ko, parang talagang nag-enjoy ako. Okay. Do you remember na nag-podium ka na ba noon o hindi pa? Actually, nasa akin yung trophy nun. First, so, pumesto ka kagad. first race ko, then champion. Oh, yun. I think... Ang taas ng standard, no? I think kalaban ko nun, parang si Jacob ata. Si Jacob? Parang siya yun. Hindi ko lang maalala kasi hindi ko na makita yung ibang pictures. Pero parang sabi ni Papa sa akin nun na siya yun. 2003, Pero, grabe. At that time kasi parang sinuwerte lang ako eh. Kasi syempre, hindi pa ganun ka skill eh. Hindi pa skilled. Kumbaga, first try ko lang. Then, nataon din na, if I can remember, parang nasemplang din siya nun. Si Jacob. So, nakuha ko siya. Then, yun. Nag-start na. Then, nag-champion ako nun. Pero after kasi nun, pag uwi namin, sabi ko kay Papa na ayoko nang mag-aaral. Parang narinig ko na nga yung story na yun sa Papa mo mismo. Kasi sabi ko, parang, gusto ko na lang magmotor eh. Parang, masaya siya. Parang full-time na lang. Then, sabi niya, wag na, tigilan mo na yan. Parang, so na-stop kami. Kaya ko lang pala. Gano'ng katagal? 2003 yun, then nakabalik ako magmotor, grade 6 ako, so parang mga 2009. So 12 ka na. 12. Tapos, sayang ano kaya kung tinuloy-tuloy mo na nun, ano? Yun nga po eh. Pero hindi pa rin eh, hindi pa rin natin. Iba rin. Baka hindi ka naman nag-aaral. Tsaka baka baka iba rin yung maging result ng later Gigil baka mawalan. Kasi baka may times na mababurn out na nung mga ganong age. Totoo. Yun nga ingatan ko sa mga anak ko eh. Kaya kailangan maging bata pa rin sila eh, no? Kasi ang hirap nung bata ka pa lang, parang full-time motocross athlete ka. Though okay siya kasi kakaiba siya from di ba? Kakaibang sport siya eh. Pero at the same time kasi siguro gusto din ni Papa na makadiscover pa kami ng ibang sport. So, within yung time period na yun, nag-enjoy lang kami sa pagkabata namin. Ang galing din kasi yung Papa mo, actually nabasa ko lang kasi shoutout kay Boss Nani Pascogin dahil nakita ko yung album niya. Nakita ko yung name ng dad mo dun sa karera sa Palo Alto. So, ang galing na alam niya talaga yung plano niya sa inyo kahit mahal na mahal niya yung riding and racing. Pero he loves you so much na he knows na he needs to be balance na kailangan ng anak ko mag-aral masyado ma-distract hanggang sa ma-figure out niya. Ang galing din ni shoutout kay dad mo, Ran Rameto. So, you came back at 12 years old. So, your dad is the one who introduced you to the sport. When you came back at 12 years old, and then, syempre, nakita mo na yung mga kalaban mo nung PW50 noon na ang lalakas na. So, di ka ba na-discourage? Na parang na-left behind ka na? Sana hindi ako tumigil. Walang ganon. Wala ko yan. Galing. Kasi, nung tumigil naman kami,
parang sinasama pa rin, parang nag-aaya pa rin minsan si Papa na manood ng motocross. Kasi nung way back, parang 2007 ata, nanonood pa kami ng karera sa may Sukat. Sa may Lower Bikutan ba yun? Kumakarera pa ata nun. Ayun, nakita ko na nagsi-65-85 na sila Jacob, sila Patrick. Ayun. So yun yung mga batchmates mo? Yung mga batchmates. Nakikita ko lang, parang naiinganyo lang din ako ulit. Na parang ang iniisip ko na lang na paano kung ako naman yung nandyan, kung mape-perform ko ba ng ganon, kung makaka-double ako, ganyan. So yun, nung nakabalik ako nung 2009, grade 6 ako nun eh. Anong motor mo nun? YZ85. 85. Nag-85 na kami kaagad. Tapos nabili rin ni Papa yun sa kaibigan ata niya. Sabi, Si CK? meron siya. Nagmumotor na rin nun? Sabay kayong bumalik? Nakabalik na rin siya nun that time. Tapos parang sabi lang ni Papa muna nun na mag-trail lang kami. Oo. So parang hindi pa talaga kami mag-full-time Racing, motocross. Kasi syempre iba din yung bonding sa trail, father and son, ganun eh. Kasi parang yun nga, lagi kami magkasama eh. So nakapag-bonding kami. Ganun. Lapit nyo sa bundok pati? Nauso kasi nun yung, meron kasing spot sa bundok, yung Caberhill. Oo. May jump, no? Naggawa sila ng jump. So, may mga friends si Papa nun. Meron din silang sinusuporta na rider na karerista nun at that time. Then, ayun nga, na parang sabi niya na, patry mo si Ralph ng kumarera ulit. So, that time, binubuo nila yung parang ikutan doon kay Caberhill. So, parang mix siya ng trail. Fast trail lang naman, then may mga jumps. Sabi ng rider nila na, patry mo lang para malaman lang natin. Then, at that time, syempre, wala akong idea kung paano magpa-jump ng motor eh. So, alam ko lang, syempre, yung typical riding lang, yung trail riding, ganyan. So, that advance time, yung parang, jump eh. pag-jump ko, hindi ko alam yung pinaka-mechanics ng jumping eh. Parang, siguro, malakas lang din loob ko. So, nag-jump ako. Pag-jump ko, natanggal yung paa ko sa pegs. Kasi hindi ko alam yung accidental lang. As, yun nga. Then, sabi ni Papa, na doon lang muna tayo, practice lang muna doon. Practice. Tapos, yun nga, habang napapractice din ako, nag-improve din ng onti-onti. Then, parang nakita yata ni Papa na nagtitrail buhay pa si Maiko nun eh. Maiko Buncho. Maiko. So, si Maiko kasi lagi din namin nakikita dati kay Caberhill. Minsan, nagpapa-jump siya dun. So, nakikita ko lang. Kopya mo lang? At that time, tumigil si Maiko sa may katabi ng jump. Tapos nakausap niya ata si Papa. Then sabi niya kay Papa na paikutin yung anak mo ng nakatayo, yung standing position. Then if kaya niya na, pwede na makapag-try sa motocross track ulit. Tapos yun, nainganyo si Papa nung sinabi ni Mike sa kanya na pwede na ulit na makapag-motocross track. So nung nahasa kami dun, sinama kami ni Papa sa may race pa noon sa Bikutan sa may SM. So grabe, putol-putol lang. Night race pa yon. Tapos naalala ko yung time na yun kasi parang alam mo parang gusto ko siyang i-try pero nahihiya ako. Kasi parang nakikita ko doon na ang dami mga bata, ang gagaling, nakakapag-jump, nakakapag-double. Samantalang ako, pag nakita ko yung double, parang hindi ko na alam agad kung paano gagawin ko. Di ba? Kasi bata ka pa lang eh. At the same time, sa 85 ka agad nag-start. Wala kang fundamentals. Totoo. So, nahirapan ako nun. Kasi parang naunahan ako ng hiya eh. Nahihiya ako na mag-practice kasi baka mamaya pinapanood nila ako, ganun. Hindi, tapos lalaitin ka, ganun. Yung parang yun may nga mindset ka. Actually, yun yung tanong ko kanina eh. Buti kasi hindi ka na parang, alam mo yun, na-discourage doon.
Paano mo na-overcome yun? Nung una, nahirapan kami kasi wala yung kami lang eh. Yung kumbaga wala kayong self-study kami, ganun. mentor or coach. Wala kang nagtuturo. Wala pang schools nun na na talagang Hindi, pinopromote wala pa. No? More of lang, ganito talagang lang. parang sasabihin lang nila na ganito, ganyan, dire-diretso lang. Tapos parang, paano yun? Hindi ko, wala akong idea sa kung paano yun. Yung in-between no? Madali lang talaga siya kung sasabihin. Sa words. Oo. Pero kung gagawin andun ka na, hindi ko alam parang sabi nga ni Papa before, madaling magpa-jump. Ang mahirap is yung landing or kung saan mo ilaland. So, ayun. Tapos parang unti-unti nung nasanay din, na-develop din kami. Nakapag-double lang onte, ganyan. Then naalala ko nung isang race nun, parang nakita ko yung isang kakilala din ni Papa na parang sabi niya, bakit hindi mo dinodouble yung jump na to, ganyan. Samantalang yung mga naka 65, gina-jump nila yan, ganyan. So parang napaisip ako, na-challenge ako na parang, nga no. 85 ako. Ako, no idea. So ginawa ko. Pero nag-end up na after nung jump na yun, kasi yung track is double, then double ulit eh. So after nung jump na yun, natira ko siya. Pero yung next jump, hindi ko na jump. Na parang nagpanic ata ako or whatever. So nag-endo. Sunod-sunod kasi yung jumps doon eh. Super cross pag-endo, na-knockout ako. Oh no. Tapos pag gising ko, hindi ko magalaw yung wrist. Hindi ko magalaw yung wrist ko kasi parang pag uwi na kami, pina-check ni Papa, tapos nagpa-check up kami, hairline fracture. Oh no. So after nun, nagpahinga muna ako 1 month. Then bumalik kami. Hindi ka talaga nadadala, Parang mas na-challenge ulit ako na parang gusto ko pa ulit eh. Parang gusto ko matry ulit ng yung may proper procedure. Then nakabili si Papa ng motor nun na YZ125 ata. That time kasi medyo malaki kami sa 85 eh. Dahil medyo matangkad kami for the bike. So yung YZ125 pinasakyan niya sa akin, then tinry ko ulit kay Gabriel. Doon lang muna din ulit kasi nga yung nagtry kami sa motocross track, aksidente. Then nagpahasa lang ulit kami sa jumping, ganyan. Tapos na-enjoy ko ng husto yung 125 compared sa 85. Kasi mas nakakagalaw ako. Tsaka at that time, parang ang mindset ko kasi mas madaling mag-jump sa mas malaking motor. So ayun, pagbalik ko, nakasali ulit ako pero sa beginner ako nasali. Kasi malaking bike na eh. Kahit bata ka. Kaya nga, kasi production din. Malalakas rin ng beginner. Inabutan ko pa talaga yung time na may mga malalakas na talaga sa na beginner. Kasi, sa sandbag. Marami naman. Kahit dati pa. Tapos, na-try ko lang. Sabi ko kay Papa na mas okay talaga na 125. Pero hindi pa naman nananalo ng parang... Pero minsan may mga times na nakaka-podium ako na 5th, 4th, ganyan. Then, at nung mga time na yun kasi nakasama kami kila Kenneth sa San Andres. Then, sabi nga nila na sayang yung age. Kasi yung yung FIM, yung di ba may Junior 85, then yung MX2. Correct. So for Junior 85, hanggang anong age? Hanggang ano yung age ng Junior 85? As 15. Far as I can remember, 15. Oo. So, kailangan bumalik sa 85. So, bumaba ako ulit ng 85. Pero different bike na. Hindi na yung YZ85 mo. At that time, nauso yung CRF 150.
Dalawa kami ni CK nun. Mas Matangkad okay. talaga kami. Ang lead din nun no? Small wheel yung mga yun Kaya yung setup namin nun sa mga 85 namin, sagad yung forks, tapos mga naka-bar extender, tapos yung naka-high rise na manibela. Parang natatandaan ko yun, nakakapanood. Parang napanood ko nga kita doon na... Kasi talagang pag umupo kami, yung tuhod namin nakadikit na sa handlebar. So, pagkatatayo kami, nahirapan kami. Oo. Kaya lahat naka-extender tapos naka-high-rise na handlebar para makatayo kami ng normal. Naalala ko, nanood ako ng mga 2013 o 2012 sa Bigutan. Si Jeric Mitra, naka 150 din. Naka 150 din. Ikaw naka 150, 150. pero nagwa 125 ka rin ata Nag 125 ako sa beginner. Oo. Kasi ang pumasok sa isip ko noon, nung una ko kayong napanood, si Jeric, syempre, impressive siya, di ba? Parang siya yung top, yung mini rider. Inabot ko na top rider siya ng 85 Totoo. Tapos ikaw, sabi ko ito rin yung bata kanina, parang hindi ka napapagod. yung ba dahilan bakit the diesel yung palayo mo? Parang hindi ka napapagod lahat kinakarerahan mo. Iinom ka lang Nauso kasi nun yung parang after 85 tapos sunod na category mo beginner or novice. So saglit ka lang makapagpahinga. And ako kasi nung ever since bata ako, talaga ako parang work ethic. So nag-training ka na talaga, Ralph? May stationary bike kasi kami nun before. Hindi ka hindi ka bata, di ba? May mga anak ako na bata Nakakatamad mag-training, nakasarap mag-ride. Actually, ikaw ba? Paano mindset mo doon? Or nakikita mong value sa training na kailangan mo talaga yon, whatever? Actually, aminin ko, tamad din talaga ako. Totoo naman, lahat naman talaga Pero kasi, kailangan. may times na parang, at that time kasi, parang gusto ni Papa na sabi niya sa amin, kung gusto niyong kumarera ng motocross, kailangan fit kayo. Yun ang laging sinasabi niya sa amin. Guidance ng papa mo pa rin, Yun talaga yung parang naging motivation ko ever since. Tas, lagi niya talagang sinasabi na kailangan fit talaga kami. Okay. Para pagkakarera kami. Kasi hindi siya papayag pag hindi kami fit Parang hindi kita papayagan pag hindi ka nag-training. Hindi kita papayagan pagka bagsak din yung grades mo. So parang at the same time, as a student, di ka rin pwede tamarin. Okay, at the same time, di ka rin tatamarin mag-training. Ang nakakatuwa sa story mo na unique na nakita ko, most riders are motocross muna and then trail. Kayo pala, trail muna. Baliktad. Enduro pala. And then, thank you. Ewan ko, Caberel, sana napapanood mo yung ito. Kung nandiyan ka, Caberel, buti naglagay ka ng pumping course doon. Produkto pala sila noon ng mga trail riders na bata. Kasi walang enduro cross na kids category na series noon di ba? Parang more of like local enduro, open enduro, walang kids enduro, di ba? Wala. So, nakakatuwa naman malaman yun. Kasi, it makes sense. Si Ran nga kasi, sobrang passionate na trail rider. Opo. Stephanies Gang, no? Actually, trail talaga si Papa, pero may mga na-experience na siya before ng mga karera. Oo. Which is, sinasama siya ng mga kaibigan niya before. Okay, makes sense. Okay, so Ralph, tell me, so yun yung upbringing mo, Moto family talaga, ang sarap nung bonding ninyo, ang sarap nung disiplina na binibigay ni Airpods, influence niya sa inyo. And then, yung discipline ng, okay, gusto mo magmoto? Mag-aral ka. Gusto mo magmoto? Kailangan fit kayo. I love that. Yung iba kasi hindi nila nagigets yun Diba na gusto lang kumarera. No. Hindi nyo alam na itong mga bata na ito, they are responsible at may disiplina. Kasi, thank you for inamin mo rin na hindi mo gusto rin mag-training. Kasi mahalaga marinig nila yon. Baka akala nila merong mahilig mag-training. No, it's just, you need that kasi mahilig kang magmotor at kumarera para maging safe. Mahalaga yon na safety din yun para sa sarili mo. Exactly. So, Ralph, what is, question ko lang, you've raced against the best riders in the Philippines na may edad sa'yo.
And growing up, you mentioned Jacob Orbe, these guys are top. And then, meron ka bang may share na mga memorable na rivalries mula amateur hanggang pro and na memorable lang and o sino pinahirapan ka sa mga yan or na-motivate ka talaga? Amateur muna, amateur days. Amateur days, inabot ko nun sa MMF. Kasi sa MMF pala kami nun unang nakalabas race. Sino nga ba? Hindi ko na matandaan kasi si nandun. McLean. McLean. Talaga? Magkaedad kayo, no? Mas bata si Mac sa akin. Okay. Pero experience-wise, mas marami na kasi silang experience compared sa amin. So, lamang din yung since a kid ka na nagmamotor ka. May idea ka, may knowledge ka eh. Yeah. So, anong memorable race mo, experience mo, rival with Mac? MMF, hindi ko lang maalala kung anong series sa MMF yun. I think naka-whole shot. Magaling sa start si Mac kasi magaan eh. Naka-whole shot ako that time. Ngayon, naisay mo siya. Ikaw. Then, alam ko, na siya. Alam ko basta yung talagang malakas nun si Jepoy tsaka si Mac eh. Kasi sila yung body. Jepoy Reliosa. Shout out, Jepoy. Then, na-whole shot ko. Then, alam ko parang si Jepoy ata yung naghahabol and then si Mac. Then, nagkamali si Jepoy. Then, hinabol ako ni Mac. Tapos, I think, nakuha ako ni Mac. Yun yung first time ko na makasabay sa kanilang top riders. Ang saya kasi, siguro sa pakiramdam. Laging out of pace ka sa kanila. Out of pace eh. Parang sabi, hindi ko ma-figure out eh. Kung paano mabilis talaga sila. Mabilis talaga sila. Kasi parang sabi ko, nakaka-jump naman ako the same as them. Pero yung iba yung pace nila eh. So, next level. Sabi ko nga kay Papa nun, sana maka-whole shot ako. Kasi para malaman natin kung kaya ko makasabay. Then, yun nga, habang kiniklik ko lang yung laps, parang sabi ko, parang nagiging okay yung sakay ko sa harap. Parang nagugustuhan ko na yung pace, na parang nakukuha ko yung pace. Then, syempre, nung pag nauna pa lang, yung parang naalala ko yan, may picture kayo yan eh. Na meron. Pwede kayong kulambo. Dikit-dikit. Pero clean yung racing nyo. Back 2012 ata yun or 2013. Teka, sino nanalo nun? I don't remember. Nakuha ko ni Mac ng last lap. Nakuha ka ng last lap. Oh my goodness. Pero yun yung time na may nag-click dito. Nag-click. Nasabi ko at that time na parang, kaya parang kailangan ko palang onting pero nandun na. Kailangan ko lang ng more experience. Kasi nanggaling kami before sa nationals lang. Wala kaming masyadong nakakalaban na as aggressive na kagaya nila. So, yun, parang nag-click nga sa akin. Na-motivate ako lalo. Na sabi ko, makakasabay din pala ako sa kanila. Then, I think nung... Sa pro naman, anong... come on, lahat kayo dyan, champions at one time, at one point. And then, di ba? Sa pro... Hindi ko na ma-argue si Burns talaga. Pero, yun nga. Yun yung time na... memorable race against yun yung may memorable ako na karera eh. Kasi, naalala ko nun parang full-time college, full-time college student ako nun eh. Kasi, hindi ako masyado nakapag-practice. Tapos, nagdo-dorm ako nun sa Paranaque. So, wala akong time mag-motocross, wala akong time mag-gym. So, yun yung parang nag-focus talaga ako mag-aaral. Kasi para matapos ko na. And then, I think 2019 ata yun. Parang, mindset ko lang na sabi ko, try ko na maka-whole shot. Kasi sabi ko, yung labanan namin, hindi naman siya yung malayong gap, as in sobrang layo. Pero naisip ko lang na if ever na try ko na nasa harapan niya para ma-push yung pace,
Then doon ko malalaman kung may ibubuga talaga. Then parang may pasok ata ako nun kasi Saturday yun. Pumapasok ako ng Saturday class. Then galing akong PATS, uwian namin nun mga lunchtime eh. So galing akong PATS, dumiretso ako ng MMF. Tapos parang mga race ata nun is 3. Then yun na yung pinag-memorable ko kasi na-whole shot ko and then nanalo ka? Na-hold ko ng 20 minutes. Oh yeah, yun yung sobrang daming attempt ni Bornok and you were like consistent. Grabe yung pressure niya. Yun ba yung na-break mo yung streak niya? Oh, grabe. Yun yung winning streak, grabe. Yun yung first time din na natalo ko siya ng straight up. Nang hindi siya sumempla. Siyempre may mga times na matatalo mo siya pero nagkamali siya na nasemplang siya or namatayan siya, ganun. Pero yun kasi talagang pure parang pure grit na yun eh. Na parang sabi ko hindi ako pwedeng makuha nito. Hindi ako talagang trinabaho ko na. Kasi nakikita ko na nagsisignal si Papa na ito na, turo sa likod eh. Kasi parang nakakaba siguro. Ang dami niyang attempt eh. Tsaka hindi ako familiar sa kung paano siya umatak eh. Kasi marami ako nakalaban before, pero alam ko naman kung paano sila aatak eh. Sabi ko, pero iba yung parang kung manggagaling sa pinamagaling. Di ba? Na parang, so yun nga, na-discover ko na sobrang non-stop siyang umatake nun. At that time. Iba-iba. Umaga parang iba't ibang angle. Talagang hindi mo mababasa. Inisip ko na sabi ko, wag lang talaga ako magkakaroon ng slight na opening. Kasi talagang at some point nung race, meron akong time na nag-inside ako pero galing ako sa outside. So parang nagka-opening ako sa inside. Tapos parang nandiyan siya. Parang nakita ko lang sa gilid ng mata ko na parang may papasok. Tapos yun nga, nung napanood yung video, parang sasaksak pala siya. So sabi ko, hindi pala ako pwedeng mag-open ng ganong kalaking opening. So dapat, yun, na-develop din yung racing skills ko dun, yung racecraft. Kasi nga parang, ganito. So dapat hindi ganon kalaking opening. So dapat ganito lang, ganyan. Tapos, yun, na-push. Then, bagong mag-last lap, nag-attempt ulit siya. Then, parang nagkamali na rin yata siya nun. Napagod ka rin ba nun? Talagang push talaga. Siguro yung heart rate mo affects how you think also or what. Pero, you're the diesel. At that time, parang you found your flow. Nag-flow lang din ako. Then, hindi naman ako sobrang napagod. Pero iba pa rin yung parang ikaw lang yung umiikot eh. Tapos iba din yung may pressure. Yeah. So, pag nape-pressure ka, mas mabilis tumaas yung heart rate. Tapos, mas prone ka sa error. Unless hindi ka talaga nagka-crack. Pero, pag ganun kasi na kalapit yung racing, hindi mo maiwasan na ma-pressure eh. Oo. So, sabi ko nga, just keep it steady na parang, sabi ko, wag kong isipin yung nasa likod. So, kailangan din na, hindi rin pwedeng malakas lang eh. Kailangan malakas din yung mind mo. Yeah. Mental toughness. Oh, yeah. So, thanks for sharing that. Kasi, hanggang ngayon, kalaban mo pa rin sila. No? Nakakatuwa rin si Mac. And then si Bornok. Kasama kayo ni Bornok. And then, syempre, right now, you guys are still competitors. I don't think na you guys are gonna... I can't wait naman siguro after 10-15 years. Pag-uusapan niyo yung mga bagay. Ngayon kasi hindi kayo pwede maging super close eh. Kasi naalala ko yung kami nila Papay noon, na Carlo, mga batchmate ko, hindi kami naging super close noon. Pero ngayon, I can't wait to have you guys on a show. Ang hirap kasi pag 15 years close from mo now. na siya eh. Parang nakakailang hindi with racing. Hindi eh. There's that may gap talaga. Race mindset ngayon. So anyway, yung career mo is, for me,
outside looking in the stage na you have Fox, you know, you have your family business. What keeps you hungry? I mean, what's next for Ralph? Meron ka pa bang plano? Kasi, I mean, yeah, siguro may bucket list ka na you started late and yet you became a pro. Merong mga nanon na hindi naman hindi natuloy. Parang ang ganda nung naging journey mo. And you're here, there was Tevez qualifying. Dude, they didn't know. Yung mga taga-South, di nila alam. Pero, you know, while nagbabakbakan, I remember Elced and Terrence, you had a bad start. I knew you're coming. I knew you're coming. Even sila, na-surprise eh. And you won it. Straight up. And then, I remember tinanong ko si Elced noon kamusta? And then sabi niya sa akin, pagod siya talaga. Ginawa niya talaga yung best niya. And kala ko sumemp lang siya, whatever. So, with that said, you won it, you deserved it, and then you're gonna represent the country. Question ko lang is, anong next plan mo pa? For me, siguro yung goal ko na maging number 1 pa rin. Number 1. Kasi yun pa rin yung fuel to the fire. Yun yung ano namin eh. Yun yung parang pinaka-goal namin ni Papa eh. Yeah. Kasi at some point kasi dami ko ng time na muntik na rin ako mag-quit. Kasi na-burn out, then injuries, no? Pure pressure. Kasi nung 2017, parang na-burn out ako. So parang sabi ko nun kay Papa na, kasi hindi ko nakuha yung results eh. Sabi ni, parang at some point na real talk ako na sinabi ni Papa sa akin na, bakit ano nangyari? Parang you have the equipment, andyan yung support namin, lahat, nakapag-practice ka ganyan, then walang result eh. So ako nun, hindi pa naman ako ganong mature mag-isip. Umayaw ako. Parang sabi ko kay Papa na pahinga muna ako. Parang yun yung nalipat yung hilig ko sa bike. So sumali na lang ako muna ng downhill. Then I think 2018 ata na kinausap ako ni Papa na kung gusto ko pa raw ba. Kasi at that time parang sabi niya, try mo lang ulit. Then pag ayaw mo na talaga, then tsaka natin bitawan. So yun, wala akong masyadong training, wala akong masyadong motocross. Talaga kasing nag-focus ako nun sa bike eh. Downhill. New passion, ano? Parang bago sa paningin ko, bago sa experience. So parang na-enjoy ko. New people, new culture. Na iba lahat eh. Parang sabi ko, ayos to, walang pressure. Kasi hindi hilig ni Papa yung bike eh. I mean, supportado niya ako pero wala doon yung hilig niya eh. Kumbaga sa motocross talaga. Tapos, yun nga, sabi niya nun, try mo muna ulit, then pag ayaw mo na talaga, tsaka natin bebenta yung motor mo. Nung natry ko ulit, parang sabi ko, parang iba pa rin talaga. Doon ko na-experience na ang layo. Iba yung excitement, iba yung adrenaline sa motocross, iba yung environment, yung fans, iba lahat. So sabi ko sa kanya, hindi ko pa rin kaya hindi ko mabibitawan. Parang sabi ko, parang if I can remember, parang sabi ko sa kanya nun, tutuloy ako pero parang bawasan niya lang muna yung pressure. Parang walang expectations. Yeah. Kasi hindi ako nun makapag-perform kasi parang minsan sa biyahe kami, may karera kami. Then makikita niya sa Facebook or na ganito lang yung resulta. So pag uwi ko, parang alam ko na agad yung maririnig ko. Parang pauwi pa lang ako, alam ko na ganito, ganyan yung maririnig ko. So yun yung nakaubos sa akin before. Kaya sabi ko sa kanya nung bumalik ulit ako,
baka pwede na less expectations. I mean, pwede naman may expectations, pero hindi yung parang sobrang taas. So, kung ano lang kaya ko. Then, dun nag-click na doon lumabas lalo yung sakay mo, no? Doon ako kasi naging komportable ako eh. Nalabas ko yung sakay ko, then nandun yung mga starts ko, nakasabay ako, then yun. Nagtuloy-tuloy na. Then, by 2020, nagkaroon ng pandemic. Yun. Tapos, lockdown lahat. Momentum mo. Okay na sana yun eh. So, tuloy-tuloy maganda na rin yung results ko ng early 2020s. Then, nag-pandemic, natigil kami. Tapos, nagkaroon ulit ako ng ibang mindset na naman na parang, akala ko kasi nun, matagal pang babalik eh. Then, nag-open na ulit, then pwede na lahat, pwede na ulit magmotor. So, bandang September ata yun, nagpa-practice kami sa Vermosa. Sa whoop section, tinamaan yung midsection, yung abdominal section ko ng bar pad. Kasi gamit ko nun yung twin wall, yung may bar pad na bilog sa taas. Yun yung tumama sa tiyan ko. Then, syempre, racer ka eh. So, ang naging mindset ko nun, sabi ko, ay baka nasikmurahan lang ako. Kasi, alam mo yung feeling eh. So, nandun lang ako sa tent, nag-aantay lang ako ng oras. Kasi umiikot pa si CK nun. Tapos sabi niya na, uwi na kami ng, I think, mga 9:30 a.m. Kasi namimilipit na rin ako sa sakit. Tapos, nung nasa biyahe na kami, kasi yung typical na pick-up naman dito is, at saka yung daan is matalbog. So, nung nakahiga ako sa may backseat, tumatalbog yung pickup. So, sabi ko parang sumasama yung pakiramdam ng tiyan ko. Na parang hindi na to yung normal na nasikmurahan lang ako. So, sabi ko, tigil niya sa gilid. Then, nagpalit kami ng upuan nung kasama namin. So, umupo ako sa harap. Then, nung nasa may bandang C5 na kami, parang ang lamig ng feeling ko. Pero, pinapawisan ako. Yung naghahabol ako ng lamig ng aircon. Yung gusto ko na nahanginan. Tapos nagbubutil lang yung pawis ko. Tapos merong time na nakadilat ako pero wala akong makita. Nako. Parang ganyan na. Nakatingin ako pero wala akong nakikita. White lang. As in blank white. Tsaka pain. Tapos sabi ko, so, nagbiblink ako kasi para sabi ko, baka kailangan lang ma-replenish. Parang, pag-blink ko, wala pa rin. White pa rin yung nakikita ko. So, parang, sabi ko kay Mamatay na ba ako? Sabi ko kay Siki, hatid mo na ako sa ospital, parang iba na kasi yung pakiramdam ko. Then, pagdating hindi natin ginagawa yun, di ba? Hindi. Alam mo yun, tiis. Kasi, hanggat kaya mong tiisin, tinitiis ka talaga. Kasi, minsan naman, kaya mong tolerate. Mindset natin yan eh. Kaya may tolerate yung pain. So, ang naging mindset ko nun, parang mawawala lang din. Then, nung pagdating namin ng hospital, ang hirap kasi COVID pa eh. So, ang daming process, protocol. daming kailangan ng face mask, kailangan ng face shield, et cetera, ganun. Tapos, nataon nun na yung kasama namin, pagpapasok ko kasi ng hospital, di ba kailangan mag-fill up ng form? Nataon nun na yung kasama namin, hindi, siya eh. So, from the province siya. Hindi siya sanay mag-fill up ng form. Yeah. Then, iniwan ako doon ni CK kasi naghanap siya ng parking. Naiwan lang na kasama ko is yung kasama namin. Sabi niya, parang at hindi ko lang maalala nun. Parang sa akin pa niya pinapa-fill up yung form. Sabi ko, buti na lang at yun, nakahanap agad ng parking CK. So, nakapag-fill up siya. Then, hinawakan ng doktor yung sa may abdominal part. Matigas na. So, yun pala. Internal bleeding. Internal bleeding. Tapos, inabot kami ng madami-dami rin palang hinanapan na
blood donor sila Papa at that time. Yeah, Pero at totoo. that time, ang hirap kasi COVID. ang hirap maghanap ng blood Takot donor. Takot lahat lumabas. Hindi rin sila basta-basta pwede makapaglabas ng dugo, ganyan. So, nahirapan pa kami dun sa part na yun. Kasi sabi nga ni Doc na parang 50-50 pala. Oh my goodness. Yun. Yung ending, kailangan tanggalin yung spleen. Tapos yun, Grabe, no? Kung kailan, ang dami mong pagsubok na pinagdaanan. Late ka na nagsimula. Diba? Tapos ganyan pa. Babalik ka na nga ng todo. nasabi ko rin sa mom ko nun na, sabi ko, ayoko na. Talagang yun yung parang, nakita ko sila na... Hindi namin alam yun. Kala namin all along was fine. You know. Nakita ko kasi na parang nahirapan na din si mama na parang, ang hirap eh. Ang hirap makikita mo sa magulang mo na pag ikaw yung na-aksidente ka. Hirap eh. Kaya sabi ko nun, ay kumayo ko na. Then, after ilang weeks, na nagre-recover ako sa bahay, yun, parang bumalik ulit yung hilig ko. Yeah. Kasi nakapanood ako ng mga videos ulit eh. Yun yung yun yung bagay na feeling ko, God really called you, your family, to this. Kasi with all those roller coaster and setbacks, near death, second life mo na yan pang ilan na. Pero why are you still here and the best that you have ever been? Yung karera mo, ewan ko Rafa, napanood ko yung karera mo, I was there. Hindi ko alam kung saan ka nang galing eh. Kasi nagbabakbakan sila and then biglang, alam mo yun? No wonder you're the Diesel. And do you remember kung bakit naging Diesel yung mo? Ba't ba sa huli ka? Parang sa umpisa parang nandyan ka, off the pace a little bit, and then pagdating, eto ka. Is that a mindset na parang, ano na sa isip mo? Sige lang, una kayo, habulin ko kayo. Ganun ba? Actually, hindi ko naman... Sinasadya yun? Hindi ko naman siya sinasadya. Ibig sabihin, yung 100% ka na rin na simula. Actually, yung push ko talaga, pinupush ko talaga sarili ko. Mula simula? Sa start. Talagang hindi lang ako kagaya nung yung off the start na parang meron ako agad pace. Okay. Which is yun nga minsan, naging problema ko at some point. Yeah. Kasi merong mga races na short lang, na kailangan mo agad burst of speed. Yeah. Iba yung mga sprint. Yeah. So yun yung wala naman ako at before. Then, yun nga. Naalala ko kasi dati, mahilig ako manood sa YouTube eh. Tapos, napanood ko nun yung kalakasan pa ni Blake Baggett. So, sa kanya ako na-inspire eh. Kasi parang, may interview siya nun na sinasabi niya lang na yung first 15 minutes nila is parang take your time lang. Parang may pace ka pero hindi yung push pace, yung sprint pace. Then parang yung last 15 is yun yung sprint mo. So all out. So yun, na-inspired din ako at some point na ganun. Pero naging mahirap din siya para sa akin dito. Sa mga races sa atin kasi hindi naman lahat ng races natin is mahaba. True. Then malik yung track conditions hindi rin ganun kaganda. Kaya naging problema din siya at some point. True. Pero nag-click naman siya nung kagaya nung may mga races na mahaba. Yeah, 20 minutes. Diyan ka talaga nagsashine eh, Ralph. Diyan ka talaga nagsashine, talagang yung 20 minutes, moto. Siguro kung ang moto, magiging 30 minutes pa. Kasi yun naman ang standard eh. Yun ang standard. Siguro ikaw pan 30-minute moto ka rin. Kasi... Parang ganun yung mindset eh. Parang... Pero at the same time, wino-work ko rin yung... Stamina, then yung speed na may pang-burst ka sa short races. Yeah. So, kaya siguro the Diesel, no? Talagang yun ka lang siguro talaga. You're pushing, you're doing 100%, pero talagang yung, wala eh. Talagang may pandulo ka eh. Yung iba walang pandulo eh.
So, give and take lang. Okay, so Ralph, you're going to, you want it to be, the goal is to be the number one. And you're so close. And you've done so many things. You represented us Motocross of Nations, kayo ni Bornok, 2022. What was the highlight of that event for you? Yung experience mo na yun? Yung highlight ng event is yung dating nasa YouTube lang na kahilera mo na. Yung the event itself, tsaka yung experience nun. Kasi yung una pa lang parang na-starstruck na agad ako. Kasi naman. Makikita mo na yung andun lang yung rider sa paddock, ganyan, makikita mo sila. Parang hindi ko maiwasan na hindi magpa-picture. Totoo. Kasi idol idol talaga sila. Kumbaga dati yung makikita mo lang sila sa YouTube, sa Facebook, ganyan. Tapos yun, yung experience na ma-witness mo yung kung gaano talaga sila kagaling. Makikita mo kung paano sila umatake sa tracks, kung paano yung mga bike setup nila, yung lahat, yung kung paano nila gawin yung mga parang akala mo hindi nila nagagawa. Grabe, no? Parang akala mo hindi totoo sa YouTube kasi video lang . Parang, pero yun, hindi live. Nakikita mo talaga ng live na parang nararamdaman mo, hindi lang kita, no? Tapos, yun nga, nakasabay mo rin sila sa track. So, alam mo rin kung paano itatakal yung track. So, yung experience din na makakarera ka dun, na parang pag pinapanood mo sa YouTube, ang dali lang ng tracks, ganyan. Parang pag tinitingnan mo, ay, rats lang yun. Pag nandiyan ka na, parang pag na-shoot mo, okay na yun. Pero nung nakapag-practice ako nung nasa Red Bud kami, sobrang, sabi ko, paano nila ginagawa yun? Na parang, yung ruts, simula entry ng corner hanggang paglabas, ruts. Sabi ko, paano nila magagawa na ganun kahaba? Then, hindi lang siya mahaba Malalim din siya. So, sabi ko, bakit nung nasa video, parang ang dali? Tapos, nung pag ikaw na on the spot, ang layo. Sabi ko, iba. Tapos parang, iba rin yung lupa nila, malambot, ganun. Then, yun, nakita ko rin yung Larocco Slip na... Gaano kalayo ba yun? Alam mo yung tipong... Malayo pati siya. yung Kasi, prone kumakapos, yung mga magagaling kumakapos. Ganun ba talaga ka-gnarly yun? Ganun siya kataas. Talaga? Sakto lang naman, I think, yung layo. Pero yung... landing. Yung buwelo kasi, yung take off, hindi mo alam kung paano mo ipupush dun Hindi mo alam. Anong cambio mo dun sa double? I think third. So kapag ka siguro yung titirahin mo yung leap, what? Third or fourth? Third and fourth na maganda yung speed. Kailangan maganda yung buwelo Paano lubak-lubak? Ang hirap, ang galing para sa parang nung pinapanood ko nga sila nung nasa race na. Sabi ko parang ang dali lang. Pero nung nag-try ako, nung nakapag-practice ako, sabi ko, parang hindi ko alam saan nanggagaling, paano nila matitira to. Kasi parang, ang layo talaga Layo talaga. Sabi ko, at okay na grabe talaga. At least nakita ko lang na ganun. Sana makabalik tayo doon, Ralph. Iba talaga pag tingin ko magiging mas maganda yung sakay nyo ulit. Motocross of Nations. Kailan ba Motocross of Nations sa US ulit? Hindi naman masabi. Wala pang Kasi nagbibidding. Alam mo, nagbibidding sila towards sa mga tracks na gaganapan ng Motocross of Nations. So, Ralph, eto, before we end, I just want to ask 2 questions. Kasi we want to grow the sport, no? What can you say sa mga outside the pond pa? Na why should they do motocross? Narinig ko yan si Idol, ang daming pinagdaanan. Pero bakit? Ano yung bagay na ano siguro yung masasabi mo sa kanila na despite all of these hardships, eto yung maganda sa sport namin. Why motocross? Motocross kasi kaya ako rin siya pinush kasi
I want to be different. Okay. Gusto ko na maging unique at some point na pag kami nagtanong sa'yo, anong sport mo? Ganyan. Sabi mo, motocross. So, mahirap yan ganyan. So, parang, syempre, gusto ko na maengganyo rin sila. So, ina-explain ko na hindi mo naman kailangan agad na makapag-start as yung makapag-jump agad eh. Kasi, at some point, hindi naman kami magaling din eh. Yeah. So, i-enjoy mo lang yung process. True. I-enjoy mo lang yung journey mo na magsa-start ka talaga sa umpisa na mag-start ka na hindi ka marunong mag-clutch, hindi ka marunong mag-shift. Then, habang tumatagal, syempre, habang nag-enjoy ka, gumaganda rin yung pagsakay mo. So, natututo ka at sa lahat ng times na makakapag-motor ka. Kaya, sabi ko nga, maganda yung motocross na i-pursue kasi maganda rin yung community nila. Marami kang mamimit na klase ng tao. Then, yung environment. Tsaka, yun nga, unique siya. Unique. Yun, true. I totally agree with that. Hindi siya madali. Yung uniqueness niya is may mga tao na naghahanap ng challenge and you're one of them. Your family is one of them. And ang boring ng buhay kung you're not living it to the full, di ba? Okay. I believe God is called you also, the Romento family here, kaya ganun. So, thank you so much, Ralph, for your time. And I never thought about those hardships. Kasi pag nakikita kita, parang everything is fine. Di ba? Si Jedi baby, you're Ninong Ralph. You handled it like you weren't battling with something na, pero ang dami mo palang beses nag-quit din. Pero you're still here and you're healthy. Okay. And sana makita namin na matupad mo yung pangarap mo. Na we're gonna be so proud kasi in a sense na witness ko yung family mo, building up, never giving up. So, do you have any last words, pasalamatan and or advice sa mga young riders? First of all, yung mag-advise ko sa mga bata, sa mga young riders or mga nag-start pa lang, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Never give up lang. Kasi at the end of the day, you're in this sport to enjoy. Yeah. Diba? Hindi mo naman kailangan ma-pressure. So, ang sa akin lang, enjoy nyo yung process. And then, maghanap din kayo ng magko-coach sa inyo. Hindi naman nakakahiya na magtanong eh. Yeah. Kasi at least, malalaman mo from the start kung ano yung mali mo. Then, mas makapag-improve ka. So, tsaka kung may goals kayo, wag nyong pilitin nyo na maabot yung goals nyo. Kasi, ayaw nyo na ma-regret na hindi nyo nagawa yung goals mo. So, yun. And then, anyone to thank? Sponsors? Unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord. Kasi, kung wala siya, wala akong ganitong talent. Yeah. Tsaka, alam ko talaga na motocross din yung calling niya para sa akin. Kasi, sa dami ng pinagdaanan namin. Sa dami. Dapat, hindi na talaga dapat. Pero, iba. Talagang alam ko na ito yung calling ni Lord sa akin. So, kaya, yun talaga pinupush ko siya. Tsaka gusto ko kasi na maka-inspire ng maraming tao. Hindi naman para, hindi naman para magmalaki lang or what. Parang gusto ko lang talaga na mas lumaki yung community, madaming ma-inspire, makapag-share ng knowledge, and ayun, ma-share ko rin yung experience ko with the sport. Mahirap siya pero sa tagal ng
journey ko with the sport, talagang ni isang beses hindi ako nag-enjoy. Siguro mahirap lang kasi may mga times na mga aksidente ka, ganyan. Pero kasama yun eh. Part ng journey yun. So, gaya nga nung akin, sa mga injury ko, talagang inisip ko nun na mag-bounce back. Hindi ako nag-back down. Talagang mas na-motivate pa ako na mag-push pa. Mm-hmm. Then, thank you din sa parents ko. Kasi, yeah. Kundi dahil sa kanila, no? Wala ever since, talagang sinuportahan nila kami. Oh, so bakit? Kahit alam ko na sobrang napakagastos nitong sport, hindi naman kasi biro yung gastos eh. Yeah. So, yung alala, Ralph, diba? Grabe alala sa inyo. Talagang papasalamat ako sa kanila. Hindi nila kami pinabayaan eh. Kasi we've been in the sport 2009. Grabe. Hanggang ngayon, talagang all out pa rin yung suporta nila. Talagang hindi nila kami pinabayaan. Talagang pinupush pa nila kami, minomotivate nila kami. Galing. Then, ayun. Thank you din sa sponsors ko. Fox Racing, Pro Motorsport, Mitas Tires Philippines, HID Burgers, JFit, Supplement Hub. Then yung sa shop namin, UB Auto Supply tsaka Shaders Philippines. Kasi kung wala yun, wala na kaming sponsor. Kasi yun talaga number 1 sponsor namin. True. Tsaka kaila sa mga fans din na sumusuporta. Tsaka sa mga bagong nakilala ng mga tao through this community. And thank you din, Kuya. Thank you, Kuya Sam. It's an honor. Sa pag-invite sa akin. Gusto ko lang din na makapag-inspire ng Kaya thank you na naimbitahan mo ako dito. Alright. Thank you so much, Ralph. So thank you, Gen Con, Prod, and podcast team. And may the Lord bless you. Lawrence is here. Mark, everyone. Ken, Lance. Proud of you guys. Thank you, Ralph. Good luck, ha. Thank you, Kuya. And God bless. Galingan mo, ha. Okay. Walang pressure. Sige. Thanks, guys. Thanks, Ralph. Thank you, Kuya.